What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na How to Checkmate. At ang pag-aaralan nating pattern ay kung paano maka-checkmate gamit ang queen at ang king kung ang kalaban natin ay merong bishop. So sa example natin, ang ating queen ay nasa e3 at ang ating king ay nasa d3. Kulay white tayo. Ang kalaban naman natin ay merong bishop sa e6 at ang kanyang king ay nasa d6, delta 6. So ano nga ba yung mga technique para mamate natin siya ng efficient, yung hindi tayong sobrang matatagalan? Ito yung pinakauna. Kailangan mong i-consider yung kulay ng bishop ng kalaban. I mean kulay, hindi kung white or black. Kung light square or dark square yung tinutungtungan. In this case, yung bishop niya nasa e6, yan ay light square. At kailangan nating i-consider yan para mapuntahan natin yung kabilang kulay. So kung yan ay light square, doon tayo tutungtong sa mga dark squares in general. Hindi man sa lahat ng pagkakataon, pero sa majority ng mga pagkakataon, sa dark squares tayo pupunta. Pangalawa, gagamitin lang din natin yung mga techniques sa pag-checkmate na natutunan natin sa mga naunang episodes. Ano-ano yung mga yon? Yung dadalhin mo siya sa gilid ng board, pwedeng H-file, pwedeng 8th rank, pwedeng A-file, pwedeng first rank. Or pwedeng sa corner din, pwedeng A1, A8, H1, o kaya H8. Minsan, pwede rin isacrifice niya yung bishop niya. Pero I think kahit hindi capturein yun ay pwede pa rin siya nating matihin kung again i-consider natin yung una na sa dark squares tayo pupunta. Kung siya ay light squared bishop. At kabaligtaran naman nun, kung siya ay dark squared bishop, sa light squares naman tayo pupunta. Ano pa yung iba pang technique? Ilalapit natin yung ating king sa kanyang king para onti lang yung mapupuntahan niyang squares. At gagamitin natin ng ating queen para malimitahan ang movement ng king ng kalaban. So dito, ano bang masasuggest kong unang move? Kasi kung papayagan si black, siya ay mag-king to d5 para mahirapan tayong ma-checkmate siya. So paano natin mapipigilan? I believe ang best move dito ay king to d4. So mapipigilan natin siya mag-king to d5. Siya ay nag-bishop to c8. Bakit tayo nag-king to d4? Una, para pigilan ng king to d5 niya. Pangalawa, para pwede rin tayo mag-queen e5. Kapag tayo ay nakapag-queen e5, kontrolado natin yung e-file at ang 5th rank. So let's play queen e5. So limitado na agad siya. Siya ay nag-king c6. Pwede na ba tayo dito mag-queen c5 para malimitahan na natin siya lalo sa c-file? Pwede rin naman siguro, pero ako hindi ko siya i-recommend. Kasi kung check tayo sa c5, makakatungtong siya d7, makakalabas pa siya ng d-file. So ayoko na siya makatawid pa ng d-file. So rather than playing queen c5 na makakapunta siya sa d-file, let's just play queen d5 para hindi siya makatawid sa d-file, kontrolado pa rin natin yung 5th rank. Tapos undercheck din siya, meaning kailangan yung gumalaw, so lalong liliit yung mundong gagalawan niya. At guarded ang ating queen sa d5 kasi ang king natin ay nasa d4. So let's play queen to d5. Check. Siya ay nag-king b6. At dito, ayaw na rin natin siya makatawid ng c-file. So actually, pwede rin tayo mag-queen c5. At guarded pa rin tayo doon ng king. At kontrolado pa rin natin yung 5th rank. So let's play queen c5. At siya ay nag-king to b7. So dito ay talagang limitado na ang kanyang king. Nasa b-file na lang siya at a-file. Tapos may diagonal control pa yung queen natin. So talagang onti na lang squares niya. Ngayon, yung king natin, medyo malayo pa siya sa king ng kalaban. At alam nyo na, hindi naman nakaka-checkmate mag-isa ang queen. So lalapit talaga natin yung king natin. Let's play king d5. Siya ay nag-bishop delta 7. So lapit pa ang king, king to d6. Siya ay nag-bishop h3. Ngayon, yung king natin, pinipigilan na ang kanyang king na magpunta sa c7. So hindi na siya makakatakas dyan. At ngayon ay pwede na natin i-improve ang ating queen. Since ang ating king ay binabantayan ng c7, pwede na tayo mag-deliver ng check sa b5. Ngayon, meron siyang tatlong options. Pwede siyang magpunta sa a7, a8, at c8. Again, kung tayo ay magka-queen b5, check, at siya ay nag-king c8, meron na tayo dong queen b6, threatening queen to c7, checkmate. Binabantayan ng king, at katapat ng kanyang king. So, checkmate yon. So, hindi siya pupunta sa c8. Siya ay pupunta malamang sa a7 or a8. Hula ko a7 para hindi agad siya nakagilid. So we can play queen to b5 or we should play queen to b5. Tama ang hula natin, siya ay nag-king a7. Ngayon, yung queen natin binabantayan na ang b-file. Hindi na siya makakatawid doon. Binabantayan din nito ang a6, meaning ang king niya ay nasa a7 na lang or a8. Pero hindi ito required gumalaw dahil meron siyang bishop na pwede niyang i-move.
Pero yung king natin, medyo malayo pa siya sa king ng kalaban. Pwede pa nating ilapit yan. Let's play king to c7. Bakit lumalapit yung king natin? Kapag yung king ng kalaban ay nasa A file, nasa pinakagilid, kailangan yung queen natin nasa B file, yung katabi ng pinakagilid. At ang ating king ay dapat nasa C file, yung katabi ng linya ng queen, para i-assist niya yung queen natin sa pag-deliver ng checkmate. So siya dito ay nag-bishop c8, pwede nating capture yan actually, pero kahit hindi natin capturein yan, okay lang rin. Kasi hindi niya naman mapipigilan yung pag-control natin sa dark squares. So ang idea ng bishop c8 ay para pigilan yung queen b7 checkmate. Pero take note na hindi lang dyan ang posibleng checkmate kapag yung king ng kalaban ay nasa gilid na ng board at sa malapit na file ay nandun ang ating king at sa katabing file nandun ang ating queen. Malamang mache-checkmate na yan ng mabilis. So dito, one move mate sana yung queen b7 pero kinontra ng bishop niya. One move mate din sana yung queen a5 kaya lang pwedeng harangan ng kanyang bishop. Pero again, hindi natin yan problema kasi dark squares ang dapat nating tungtungan. Meaning, pwede pa rin tayo sa b6 at sa b8. Kapag nag-queen to b6 tayo, siya ay mag-king a8 at pwede na tayo mag-queen b8, checkmate. Bawal kainin ng king niya kasi may bantay na king. At bawal siya sa e7 at b7. So that will be checkmate. So let's play queen b6, king a8, and then let's play queen b8, checkmate. Ayan. Hopefully nasundan nyo ang pattern. Kung hindi, pwedeng ulit-uliting panoorin ang video hanggang masundan na. At huwag rin kalimutang mag-practice sa tulong ng mga engine. Walang problema doon. At ito ang sunod nating aaralin. Queen versus Knight. So abangan yan sa next natin na video. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.